Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 29. Lalaki ka pa ba? Anong mga kondisyong yun? Sabihin mo at makikinig ako. Alam ni Cyrus na hindi ganon kadali mapapapayag si Margox na pakasalan siya. Hindi ganon kalaki ang kumpiyansa niya sa sarili niya para isipin na mala-love at first sight ang isang babaeng katulad niya sa kanya. Nag-alinlangan saglit si Margox habang nakatingin kay Cyrus bago niya sinabi sa mahinang boses. Una sa lahat, my first condition is our marriage will be in name only. Meaning nothing will really happen to us in private, hindi tayong mag-aktong mag-asawa talaga. What's your business will be yours only and what's mine only be mine. Okay, malumanay na sagot ni Cyrus. Next is that you can't have any improper thoughts about me. Hindi mo ako pwedeng galawin o hawakan man lang. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto. Kung kinakailangan naman, you can't lie in the same bed as me. Patuloy ni Margox habang nakatitig pa rin kay Cyrus. Anything else? Natatawa na lang si Cyrus sa sarili niya. Sa sandaling ito, ramdam niya na ayaw talagang magpakasal ng dalaga sa kanya. Gusto niya lang na magpanggap si Cyrus kasama niya para makuha ng pamilya nila ang pangakong investment ni Jonathan. The third condition is hindi ka pwedeng manghimasok sa kung ano man ang gagawin ko. She said slowly, can't intervene in anything. Bahagyang ngumiti si Cyrus at pagkatapos ay nagtanong anong ibig mong sabihin dito. It's simple. Kung may magugustuhan man akong ibang lalaki hindi ka pwedeng makialam. Similarly kapag may babae kang gusto, you can do whatever you like, I won't intervene. Dahan-dahan niyang paliwanag. So ang gusto mong mangyari ay magpanggap tayong mag-asawa tama? Tanong ni Cyrus. Oo, yun na nga. Ito ang una nating pagkikita kaya magtataka ka talaga kung bakit bigla akong pumayag pakasalan ka so mas mabuti ng prangkahan kita. Mas fair yun sa ating dalawa. Mabagal na sabi ni Margox. Sa tingin ko daw naman ako sa mga kondisyon mong ito. Kung talagang papakasalan mo ako makukuha ng pamilya mo ang capital investment at ang sa akin naman ay isang asawa. It's all very fair. Pero sa pinapalabas mong yan gusto mo akong umakting. Makukuha ng pamilya mo ang pera pero sa akin ano? Cyrus faintly asked with narrowed eyes. Nagulat si Margox nang marinig niya ang tanong na ito. Hindi niya ini-expect na matalino pala siya. Agad siyang nag-react. I know what your situation is. What you lack most is money, right? As long as pumayag ka sa mga hinihiling ko pwede kitang bigyan ng 40,000 peso monthly allowance. Take it as my compensation for you. Sagot ni Margox. Like a sugar mommy. Nakangising tanong ni Cyrus. Take it as you will. She replied carelessly and then prattled on. With your financial condition hindi maliit na halaga ang 40,000 pesos a month. Mag-iisip ka ng mabuti ngayon. Basta't pumayag ka lang sa hinihiling ko, we tie the knot anytime. Si Monica na tahimik na nakikinig sa usapan nilang dalawa ay mukhang naintindihan na ang gustong ipahiwatig ng pinsan niya. What Margox is demanding right now is just too much. Kapag talagang pumayag si Cyrus kahit napakasalan niya si Margox, he is no different from a cuckolded man. Pagkatapos niyang pakasalan ng isang Diyosang babae hanggang tingin lang siya. Tapos kapag gusto niyang maghanap ng ibang lalaki hindi man lang niya magagawang magreklamo. This is obviously humiliating him. A man shouldn't agree with this. Bukod pa dito bibigyan pa siya ni Margox ng monthly allowance. Talaga namang isang napakalaking insulto nito sa kahit na sino pa mang lalaki. Napilitan lang siguro si Inson na pumunta sa blind date na kaya sinsadya niya talagang pahiyain si Cyrus para kusa na siyang umatras. Siguradong hindi papayag yan sa mga harsh condition ni Inson. Kapag hindi siya papayag, cancelled na ang engagement nila at si Cyrus mismo ang magka-cancel nito. Napakatalino talaga ni Inson. Tahimik na nasisiyahan si Monica habang nakatayo sa tabi ni Margox. Don't you think 40,000 is too little? At this time Cyrus' question interrupted Monica's rejoicing. What? Papayag talaga tong manyok na ta? May dignidad pa ba siya? Hindi lang papayag naliliitan pa sa 40,000 a month. Sino ba tong Cyrus na ta? Hindi makapaniwalang napatingin si Monica sa kanya. Sa sandaling ito mas sumama pa ang impression niya kay Cyrus. Noon akala niya medyo makapal lang ang mukha niya pero ngayon iniisip niya na wala na talaga siyang hiya at dignidad sa sarili. Kung naliliitan ka pa dyan, how about I double it? Hindi talaga siguro inaasahan ni Margox na papayag talaga siya makalipas ng ilang sandali nakasagot na din siya. Okay, 80,000 a month. Payag ako sa mga condition mo kaya kumuha na tayong marriage license in 2 days. He casually replied, You really agreed. Hindi makapaniwalang tanong ni Margox nang makita niyang basta-basta lang siyang pumayag.
Oo naman, sobrang laki na kaya niyang 80,000 a month, nakangiting sagot ni Cyrus. Hindi ka nababahala kung maghanap man ako ng iba? Patuloy na tanong ni Margox. I don't care. Basta ba't walang palya ang padala mo ng monthly allowance ko? Mayaman ka naman, wala na akong pakialam kung may sinusuportahan ka pa bang ibang lalaki bukod sa akin. Malaki ang ngiti ni Cyrus nang sinabi niya ito. Natamimi na lang si Margox habang nakatitig sa lalaki. Kitang-kita ang disappointment sa mga mata niya ngayon. Dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang wala naman ata siyang dignidad. Para kay Cyrus naman, simple lang naman ito. Since hindi naman siya gusto ni Margox, hindi niya siya pipiliting magpakasal sa kanya. Kahit na napakaganda at sexy ng dalaga, hindi naman maganda sa pakiramdam kung hindi naman siya willing, di ba? Papakasalan niya siya dahil iyon ang nakalagay sa will niya, ang dalaga naman ay para sa pamilya niya. Both sides will benefit in this. There's no need to question who's being taken advantage of or what. He is just acting disinterested and greedy for money. Perfect cover ito actually para matago niya ang identity niya kasi. Hindi niya naman talaga kailangan ng monthly allowance na ibibigay ni Margox sa kanya. Kabanata 30. Your membership is cancelled. Mas lalo pang ang kinasusuklaman ng dalawang babae si Cyrus nang sumang-ayon siya sa mga hiling ni Margox. In their eyes, he is a man without dignity and prospect. Otherwise, how could he agree to such requests? This is my business card with my contact information on it. I text mo sa akin ang bank details mo ASAP para maipadala ko sa iyo ang monthly allowance mo. Sabi ni Margox habang kinukuha ang business card sa bag niya pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan. Okay, salamat. Nakangiting inabot ni Cyrus ang card. How can you be so shameless? Hindi ka ba nahihiyang kalalaki mong tao gagastusin mo ang pera ng babae? Monica seemed unable to restrain herself anymore. Sumigaw siya ng may pang-uuyam. Bakit? Isang skill din ang pagkakaroon ng sugar mommy, hindi mo ba yon alam? Ikaw ba may gustong sumuporta sa'yo? Sagot ni Cyrus nang nilingon niya siya. Ikaw talaga ang pinaka-weird na lalaking nakilala ko. Na-speechless si Monica dahil sa sagot na ito. Sige na, Nika, tama na. Nakasimangot na sinuwi siya ni Margox pagkatapos ay tinignan niya si Cyrus at tinanong. May gusto ka pa bang sabihin? May tanong ako sa'yo. Sagot ni Cyrus pagkatapos niyang magdalawang isip saglit. Ano yun? Ayaw mo akong pakasalan dahil ba sa wala akong pera o dahil ayaw mo lang talaga sa akin? Mahinang tanong niya. Halata ang pagkagulat sa mga mata ng babae dahil sa tanong na ito. Maya-maya ay sumagot siya. Isn't it the same thing? No. Marahang umiling si Cyrus. Hindi kita gusto. She firmly replied and then stood up saying, sasabihan na lang kita kapag kukuha na tayo ng marriage license. Sige, tumango si Cyrus. Kinuha na ni Margox ang bag niya at saka lumabas ng private room. Si Monica naman ay pinandilatan muna ng mga mata si Cyrus bago sumunod sa pinsan niya. Paglabas nila at nalilitong nagtanong si Monica, Insan, papakasalan mo talaga yon? Masisira ang buhay mo kapag ginawa mo talaga yon. Hindi mo ba alam yun? May problema ang kumpanya ni Papa. That problem can only be solved if I marry him. Bulong ni Margox. Pero Insan naman, you're such an outstanding woman tapos si Cyrus lang ang papakasalan mo. Hindi ako papayag, Monica said distressedly. As long as he agrees to my conditions, ano naman kung maging asawa ko siya? Well, that's true. Hindi ko talaga inaasahan na ganon lang yung lalaking yon. Insan, ang excessive ng demands mo pero ang concern lang niya ay maliit lang ang ibibigay mong pera. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganong tao. Naiinis na sabi ni Monica. We both get what we need. Kapag stable na ang kumpanya, pwede ko namang hiwalayan si Cyrus. He can touch me so I don't think it will affect my life. She said lightly. Wow, Insan, ang talino mo talaga. In this way solve na ang problema ng kumpanya. Tapos hindi ka pa magagalaw ni Cyrus. Just giving a monthly allowance is not bad result at all. Natatawang sabi ni Monica na ma-realize niya na ang gustong mangyaring pinsan niya. Sa kabilang banda naman si Harold na tahimik na naghihintay sa gilid ng private room ay nagmamadaling pumasok sa loob pagkakita niyang umalis na ang dalawang dalaga. Chairman de la Cruz, pagpasensyahan niyo po talaga ako sa nangyari kanina. Please wag niyo po sana akong tanggalin. Hindi ko po talaga yon sinasadya. Sobrang kinakabahang pagmamakaawa ni Harold pagpasok niya. Dahan-dahan siyang tinignan ni Cyrus at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Wala kang kinalaman sa nangyari kanina kaya wag kang mag-alala, hindi kita sinisisi. Salamat po talaga, Chairman. Maraming salamat po talaga. Nagmamadaling pasasalamat ni Harold. May pinagsabihan ka ba tungkol sa kung sino ba talaga ako? Tanong ni Cyrus habang tumatayo.
Hindi po. Pinaliwanag po ng mabuti ni Sir Lopez na ako lang po dapat ang nakakaalam ng totoo kaya wala po akong ibang pinagsabihan. Mabilis niyang paliwanag. Alright. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Kapala yung dalawa na nagpahiya sa akin kanina, may membership ba sila dito? Hindi po. Baka inimbitahan po sila ng mga kaibigan nila. Agarang sagot ni Harold pagkatapos niyang mag-isip saglit. Throw those people out and cancel their friend's membership. Don't expose my identity, you understand. Cyrus ordered lightly. Masusunod po, Chairman. Sisiguraduhin ko pong mangyayari ito. Nanginginig sa takot na sagot ni Harold. Same time na tinitigan muna ni Cyrus si Harold bago tinalikuran ito at lumabas na ng private room. Nakahinga na ng maluwag si Harold pagkaalis ni Cyrus. Kinuha niya ang walkie-talkie na nakasukbit sa gilid niya at sumigaw. Security, go to room 16 and drive out all the customers inside. Roger. Agad na sagot ng security guard. Sa mga sandaling ito, labis na muhi ang nararamdaman ni Harold kina Kai at Faye. Kung hindi lang sana nakisawsaw pa sa gulo ang dalawang iyon, mau-offend niya ba si Cyrus? Si Cyrus na mismo ang nag-utos sa kanya kaya hindi na siya magdadalawang isip pa. Pagkaraan ng ilang minuto, sina Kai, Faye at ang mga kasama nila na kumakain ay pinalabas ng mga guards. Hindi mo ako kilala. Gold member ako ng restaurant na ta. How dare you kick me out? Nasaan ang manager? Papuntahin niyo ang manager niyo dito. Galit na sigaw ng kaibigan ni Kai nang mapahiya siya dahil sa pagpapalabas sa kanila. Ako ang manager. Kung may tanong ka, sabihin mo lang sa akin. Dahan-dahan naglakad palapit si Harold. Manager Zamudio, sakto ang dating mo. Ano bang problema ng mga guards niyo? Ang ganda-ganda na ng kain namin doon sa room namin tapos bigla nila kaming papaalisin. Natatakot ba kayo na hindi ako magbabayad? Nanlalaki ang mga matang bulyo ng lalaki. Sir Zamudio, bakit kamo pinapalayas kayo ng mga guards namin? Tanungin mo mga kaibigan mo. Tinitigan ni Harold sina Kai at Faye. Anong ginawa namin? Nakakunot noong tanong ni Kai. Anong ginawa niyong dalawa? Harold sneered and said in a poker face, kanina lang sinisiraan niyo ang ibang customer namin na nakaapekto sa reputasyon ng ibang mga bisita. Kaya pinapaalis na kayo ng guards namin. Naestatwa sa kinatatayuan niya si Kai sa gulat nang marinig ito. It turned out that it was because of Cyrus. Siya nga pala nasangkot din pati si Sir Zamudio dahil sa inyo. Na-cancel ang gold membership niya kaya hindi na siya pwedeng kumain dito. Patuloy pa ni Harold.